Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, October 10, 2025. Kung saan nandito na po tayo sa ikalawang linggo, ikalawang Biyernes po ng ating October theme. May theme po ng faith with unshakable hope in a shakable world. Kung saan ang ating pong key verse ay nasa Hebreo 11, 1 to 3. Kung saan nais ko pong basahin sa inyo ang ating key verse. 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sa verse 2, kinalugdan ng Diyos sa mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa bagay na hindi nakikita. Purihin ang salita ng Diyos. Bago po ang lahat, samahan niyo po muna akong manalangin sa araw na ito. Para po sa umpisa po ng ating mensahe na nais ibahagi sa inyo ng ating Diyos sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Panginoon kong Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat po sa oras na ito kung saan muli ka na namin Panginoon itinataas sa oras na ito. Muli namin pinag-aaralan ang inyong mga salita. Tulungan niyo, Panginoon, ang inyong lingkod upang maibahagi ito sa mga nakikinig at maipamuhay, Ama. Tulungan niyo pong ang nais niyo sabihin sa kanila ay maibahagi ko ng maayos, Panginoon ko, kung ano po ang kalooban niyo. Panginoon, maraming salamat po. Gabayan niyo po ako, Ama, mula sa umpisa hanggang patapos. At abutin niyo po, Panginoon, ang mga taong nakikinig, anuman ang kalalagayan nila sa mga oras na ito, Panginoon. Abutin niyo po sila at pagpalain niyo sila, Ama. Maraming salamat po. Dalangin ko ang lahat ng ito mula sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Bago po tayo pumunta sa main subtopic po natin, gusto ko lang pong recap nung kasi po nung last month we learned to break out our comfort zone in order for us to be strong and be unshakable, wherein breaking out to our comfort zone leads us and made our faith stronger and can help us in order to overcome, to face this shakable world. That despite of this, our faith, unshakable hope to God will be our armor and shield to stand still until to the end of the world. Amen. Hallelujah. Para po dun, gusto ko pong ibahagi sa inyo, meron po akong napansin na sa ating key verse sa buwan na ito, kung saan it is consisting 3 verses, but nung binasa ko po yung buong chapter ng Hebreo 11, katulad po ng ibinahagi sa atin ng ating Pastora Rosie, na yung buong chapter ng Hebreo 11 ay puro paksa o puro sa pananampalataya, kung saan ipinahihiwatig sa atin, nina-encourage tayo kung paanong naging patotoo sa buhay ng mga tao noon, lalo na sa mga kilalang mga tao na naaral natin, katulad ni Joseph, ni Abraham. Marami pong mga halimbawa mga tao kung saan dahil sa kanilang pananampalataya, sila'y kinalugdan ng Diyos. Sila'y nakilala na hanggang ngayon nababasa natin. Kasama sila doon sa banal na aklat kung saan hindi sila nilimot ng Diyos. Pinakita doon. Katulad na lang po nung si Reyna Esther,
inalay niya yung buhay niya para sa kanyang mga kababayan. Ginawa niya ang lahat para hindi ito malipol. Dahil sa pananampalataya niya, itinuro sa kanya ng Diyos kung ano yung dapat niyang gawin. As I remember, dun po sa kwentong ito ni Reyna Esther, hinimok niya yung kanyang mga kababayan na mag-fasting at manalangin. Dahil sa pananampalataya niya na magagawa niya yun para sa kanyang mga kababayan, ayaw niya itong mamatay, ginawa niya lahat sa tulong ng Diyos, sa pananampalataya niya, ginawa niya yon. At nagkaroon naman ito ng katagumpayan, nalaman ng hari na gano'n ang plano ng kanya kanang kamay. Nais supilin o ubusin ang lahi ni Reyna Esther. Ganon din po, gusto ko po ring ibahagi sa inyo ang isa, bukod po sa akin, may nauna pong ating mga kapatiran, Sister Patty, na kung saan binigyan niya ng diin na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Hindi lang po isa, katulad ng binahagi sa atin ng ating butihing pastor, na hindi lang sinabing hearing. Sinabi po ng ilang beses na hindi lang sa pakikinig, kundi sa pakikinig, pakikinig. Which means hindi lang kailangan makinig ka. Kumbaga pag narinig mo siya, kailangan tumimo sa isipan mo, inoris ng isip mo, at naisin mo na gawin ito. Lahat ng mga naririnig natin, naaral natin, mga salita ng Diyos, ipamuhay natin. Kumbaga, yun po yung by hearing the Word of God. Sabi nga sa atin, ibinahagi sa atin ng ating kapatirang si Sister Patty. Ganun din po, natatandaan ko rin po na ibinahagi rin ng ating magandang butihing pastora kung saan may dalawang reliance. May dalawang reliance sa buhay natin. Kumbaga, dalawang domain. Ganun po yung pagkakaintindi ko. Kung saan ang isang domain under control. Kumbaga, kaya natin, sa tulong ng Diyos, kaya natin itong gawin. Tapos yung pangalawang domain niya, kumbaga sabi nga ng ating butihing pastora, hindi tayo pwedeng pumunta doon. Si Lord lang ang pwedeng umayos at gumawa ng mga Kasi po, yun yung domain kung saan it is a God's domain. Si Lord lang yung makakagawa nun. Siya lang ang tanging makapangyarihang makakalutas doon. Ganong bagay. Katulad na lang po, si Ate Noemi ko, i-share ko lang po, noon Sunday. Sabi niya ganun, kawawa naman si hindi ko alam kung yung apo niya yung kinukwento niya. Ang sabi ko sa kanya, huwag mo nang isipin yun kasi beyond na yan ng hindi na saklaw ng iyong kakayanan, hindi mo na yung kakayanan na isipin pa sila. Kumbaga, ipagpasa sa si Lord ang bahala doon. Katulad na lang yung lagi kong iniisip na sana magbalik loob ng kuya, yung panganay ko. Sana makasama natin siyang ulit, mag-church, ganun po, yung mga ganung bagay. Pero dahil nga domain na ni Lord John, kailangan ko lang siyang ipanalangin, continuous na himukin. Pero dahil nga domain na ni Lord, si Lord na ang bahalang gumawa ng paraan na sa mga ganung klaseng bagay. Beyond our control na yun si Lord na nakakakontrol. At yun po yung isa sa tumimo. Marami po akong natutunan sa mga binahagi ng ating Pastor Rosie noong linggo. Pero yun po yung dalawang yun ang parang umano sa aking isipan, nagdagdag sa aking kaalaman. At bago po tayo pumunta sa ating subtopic, kung saan mayroon po akong subtopic, sinabi dito na don't let this shakeable word lose your hope, lose your faith.
because God is with us forever. Nais ko pong, hayaan nyo pong basahin kong muli sa inyo ang ating key verse, kung saan, sinabi po dito, ito po ang ating key verse sa Hebreo 11, 1-3. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Number 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Number 3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikhang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa bagay na hindi nakikita. Purihin ang salita ng Diyos. Katulad po sa verse 1, ito po yung faith kung saan nais kong ibahagi sa inyo na meron po akong tatlong napansin sa verse natin kung saan ine-emphasize o binibigyan din actually yung buong verse po ng Hebreo 11. Ito ay tungkol po sa faith. Nandoon po yung mga tao, nandoon yung miski mga lingkod ng Diyos, ang propeta, yung kanilang pananampalataya. Kung gaano kasidhi yung pananampalataya nila na kung saan kinalugdan sila ng Diyos. Yun po ang Hebreo 11, yung buong chapter po. Binasa ko at itong verse po na 1-3, binibigyan ng diin ang mga pananampalataya ng mga tao noong unang panahon, katulad ni Abraham. Dahil sa pananampalataya niya, inutusan siya ng Diyos na pumunta sa isang lupain kung saan hindi niya alam kung saan papunta o anong mangyayari sa kanya doon. Pero subalit, dahil sa pananampalataya niya, Abraham obeyed Jesus. Kung saan kinalugdan si Abraham ng Diyos. At pagdating po dito sa verse 2, ito yung kung saan pinagpala ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang pananampalataya. Katulad po nung gusto kong ibahagi sa inyo yung halimbawa nito na yung babae pong dinudugo po ng 12 taon. Kung saan, kasi po nanonood po ako nung The Chosen, mas parang naging malawak. Kumbaga, mas madali ko pong naramdaman, naintindihan ang kapangyarihan at katotohanan kung saan mararamdaman nyo po pag napanood nyo yun na parang nandun kayo mismo sa loob ng eksenang yun. Kinalugdan ng Diyos itong babaeng to na yung sa pananampalataya niya. Mahawakan niya lang yung kahit yung laylayan lang ng damit ni Jesus, siya'y gagaling. Kaya doon po sa verse 2 kung saan kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ang halimbawa din dito is si Noah po. Noah do an ark kasi inutusan siya ng Diyos na gumawa ng arko dahil magkakaroon ng baha kasi nga lilipunin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Kahit hindi niya pa nakikita yun, parang tayo bilang tao, may sasabihin sa'yo na gumawa ka ng ganitong bagay. Marami kang iisipin, lalo na yung mga tao ngayon, hindi basta-basta. Pero yun yung sinasabi dito sa verse. Ito yung nais ipaalam sa atin ng Diyos na dito sa bahagi ito, na kahit hindi mo pa nakikita ang isang bagay, nananampalataya ka na mangyayari yon. Katulad na lang ng babaeng
Canaanite na yung anak niya nagkasakit. Pero dahil sabi niya, nangingi siya ng, hindi pa nga nung nabasa ko ito, parang hindi pa nga siya na pinansin ng Diyos to nung una. Pero dahil sabi ng Diyos, dahil sa pananampalataya niya, pananampalataya mo, gagaling ang iyong anak. Kaya yun po yung gustong nais ipaalam sa atin ng Diyos dito sa verse na ito tungkol sa pananampalataya. Na nung una pa man, maraming mga tao na ganun na lang ang pananampalataya. Ganun ang kasidhi, ganun katatag, ganun kalakas yung pananampalataya nila. At dun po sa verse 3, kung saan sinabi din po na tayo'y nananampalataya at naniniwala na ginawa ang mundo, ginawa ang sanlibutan na ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. Na yun ang katotohanan na sa simula pa lang sa Genesis na sinabi niya sa umpisa pa lang na alam naman natin na talagang sinabi niya na magkaroon ng araw. Sa salita lang ng Diyos, nagkaroon tayo ng mundo, nandito tayo ngayon, kung saan tayo namumuhay. Kaya, kung saan, dun din sa verse 3, pinapakita na dahil sa ngayon at nung unang mga tao noon na yung pag-asa nila na makarating, katulad na lang po ni Joseph, bago siya mamatay, nagbili na agad siya sa mga anak niya na pag kayo narating nyo na ang pangakong lupain, pangako yung Kanaan nga, yung pangako ng Diyos na lupain para sa kanila, dalhin nyo yung aking mga skeleton o buto at doon nyo ako ilibing kasama ng aking ibang mga ninuno. Yun yung po yung sinasabi na ang mga bagay na nakikita natin ngayon ay yun yung mga bagay na hindi nakikita. At saka po, nais ko rin po nga bigyan ng diin yung subtopic ko kung saan parang nais ko pong ibahagi sa inyo na huwag nating hayaang mawala yung pag-asa, mabawasan o mawala yung pananampalataya natin. Kasi bakit? Dahil may Diyos na buhay tayo, na kung saan ang Diyos natin, kasama natin hanggang sa dulo, palagi siyang nandyan. Minsan tayo na lang ang nagkukulang nate-take for granted natin, parang hindi natin siya naiintindi. Most of the time, yun ang totoo. Pero katulad nga po, ang gusto kong i-share sa inyo na sa pamamagitan ng stand still, exercise. Number 1 is exercise your faith. Exercising your faith, ang number 1 po natin is stand still. Exercise your faith, stand still. Kung saan sa Exodus 14:13-14. Moses answered to people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Katulad nga po ng lagi kong sinasabi na stand still is to yung nag-encourage po sa atin na faith over fear is the great dependence or God's power rather than reliance, no one for one own strength. Kailangan natin wag tayong tumuon o wag nating panghawakan yung kalakasan natin, kundi sa kalakasan at gagawin ng Diyos sa atin. Ito yung instruction ng Diyos o ni Moises na kung saan pinapahinto sila sa paglaban at magtiwala sila sa Diyos na magkakaroon ng pagliligtas at
pagtatagumpay. Ito yung panahon na tumatakbo sila sa mga Egyptians. Papunta na sila nito ng Red Sea. Kasi hinahabol sila ng mga Egyptians. Tapos po, yung pangalawa po natin is in number 2 po natin, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of your faith. Turn your eyes to Jesus. Kung saan doon ko po kinuha sa Hebreo 12:2 na fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of your faith, or the joy set before him, he's endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ito pong number 2, shame yung kahihiya o pagkapahiya. Dahil po, kailangan ituon lang natin ang pansin sa ating Diyos na buhay. Kasi siya yung siya yung nagturo sa atin, siya yung nagpapatibay, nagpapaganda, naglilinis o naghahasa ng pananampalataya natin. Dahil sa pagkamatay niya sa cross, yung panahon na yon, lahat ng kahihiyan, pagkapahiya, kinuha niya na. Kaya ang nais lang ng Diyos is ituon natin ang ating pansin, ang ating mata sa Diyos lamang. Kasi kung parati po tayo nakatingin sa ating Diyos na buhay, hindi po tayo maliligaw. Hindi na natin pumunta sa kanan o sa kaliwa. Katulad nga po ng palaging pagbabasa ng banal na aklat, palaging pananalangin. Dahil sa tulong ng pananalangin na walang patid, katulad po ng binahagi sa atin ng ating butihing pastora, pray without ceasing, pananalangin. Dahil ako, naranasan ko yun, dahil diniscern ko na gawin. Pero dahil tao lang tayo, may mga pagkakataong nagkukulang tayo, aminin natin yan, na may pagkakataon yung mga dati nating ginagawa, hindi na natin nagagawa. Na dahil mahal tayo ng Diyos, ipinakikita niya na dati mo nagagawa mo naman to dati, bakit ngayon hindi na? Kumaga, tinatama niya agad tayo kapag alam niyang malayo, kumaga nalilihis tayo ng landas. Bilang mga lingkod, anak ng Diyos, nakaramdaman natin yun, yung pagtatama, nakaramdaman mo agad pag mali nagawa mo, hindi ka mapakali, nais mong itama iyon, hahanapin mo yung tao, manghihingi ka ng tawad, kasi nga, dahil kilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, na alam mo na hindi dapat magkaroon ng ganong mga pagkakataon. Tinuruan ka niya na aminin ang pagkukulang ng kasalanan, humingi ng tawad. Ganon po yung turn our eyes on Jesus, because He is the pioneer and the perfecter of our faith. Na kung saan, kung palagi nating itutuon ang ating mata, isipan, buhay para sa Diyos. Lagi tayo, yung pananampalataya natin, lalo tong lalakas. Na kahit nga gabutil, sabi nga, gabutil na mustasa, yung buto ng mustasa, kung saan parang mas maliit pa sa buto ng kamatis. Kahit anong hirap ng mundo, iisipin mo na. Kaya minsan po, maganda po talaga yung dinidiscern natin na yun nga po yung magbasa ng banal na aklat, araw-araw, manalangin araw-araw. Kasi po, na-exercise po natin yung pananampalataya natin, katulad nga nung unang punto ko,
na exercise our faith or stand still, na katulad ng instruction ng God na God o instruction ni Moises doon sa mga Israelita nung hinahabol sila ng mga Egyptian, na sabi nga po doon sa Exodus na ngayon nyo na lang makikita yung mga Egyptian na yan. Hindi nyo na sila makikita mula ngayon hanggang sa kailan pa man. Instruction ng God na kayo himinto na at tumigil na sa paglaban. Kasi ang Diyos ang magliligtas at magbibigay sa atin ng tagumpay. At turn our eyes to God because He is the pioneer and the perfecter of our faith. At ang pangatlo po, pasensya na, natanggal yun sa laming ko, overcoming your fear using your faith. Sa 2 Timothy po, 1-7, ng NIV, for the Spirit of God gave us, does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Yung timid po, yung mahiyain, mahinang loob. Dahil po, overcoming our fear by our faith. Dahil po dito sa takot na madalas nararamdaman natin bilang tao, takot, pagkapahiya, kahihiyan, na kung saan hindi pala dapat nating maramdaman kasi kailangan pagtagumpayan natin itong mga bagay na ito. Dahil nananampalataya ka na ma-overcome mo ito, na yung takot na ito mawawala. Kasi tutulungan ka ng Diyos para ma-overcome to. Tutulungan ka para mawala yung pag-aalala mo. Yung napaya ka para mawala ito, hindi mo maramdaman. Na maging bukas ang puso mo. Na harapin ang buhay. Kahit gaano pa to katakot. Nakakatakot. Talagang dumadating sa takot lahat tayo. Pero sabi nga, overcoming our fear by our faith. Katulad na lang po ng takot ni Reyna Esther. Natakot siya. Isipin na yung pupunta siya bigla doon sa hari. Natakot siya na isipin na mawawala ang buong lahi niya. Pero dahil doon sa pananampalataya, itinuro ng Diyos kung ano yung dapat niyang gawin. Binigyan siya ng lakas ng loob, ng courage. Dahil sa pananalangin, dahil sa fasting na ginawa nilang lahat, nagkaroon siya ng lakas ng loob para gawin yung bagay na yon. Kung saan ang resulta naman ay katagumpayan. Na napigil at nakita na kung sino talaga ang dapat mamatay, na kung sino talaga ang may kasalanan, bakit na hindi na dapat maplupil o maubos ang lahi ni Reyna Esther. Ganon din po, mga kapatid, ito pong ating paksa ngayon. Napakalalim nito, Bob, para sa akin, dahil binasa ko pa nga po yung buong Hebreo, kung saan itong ating mundo na minsan nagpapa-shake sa atin, nagpapaalala na madalas bilang tao, isa na po ako doon. Nararamdaman ko na naliligalig ako sa mga nakikita ng mata ko. Pero dahil po dito sa verse na ito, na ang pananampalataya ay hindi sa mga bagay na nakikita natin. Isipin mo na lang na pang umpisa pa lang nananampalataya tayo na yung mga pangako ng Diyos naramdaman na natin naramdaman na natin mga pangako ng Diyos at maramdaman at mapupuntahan at mararanasan pa natin yung iba pa niyang mga pangako. Yun yung pananampalataya na umaasa ka sa mga hindi pa nakikita,
na umaasa ka na makikita mo ang Diyos, na makikita mo ang kaharian niya na inihahanda para sa atin, na umaasa tayo na yung pag-asang yun ang patuloy nating pinangahawakan. Pinangahawakan nating lahat. Pag-asa kung saan dumating man ang hirap ng buhay, dumating man yung mahigit dyan sa COVID o kung ano man, alam na natin yung gagawin natin. Alam na natin kung ano yung, kung saan tayo unang hihingi ng tulong. Alam na natin kung sino ang Diyos na kilala natin, na pinaglilingkuhan natin. Kaya whatever it takes, despite our hardship like Joseph, kahit anong hirap na naranasan ni Joseph, dahil sa pananampalataya niya, siya'y pinagpala ng Diyos. Dahil sa pananampalataya ng kaibigan, ng inaalihan ng demonyo, pinagaling siya ng Diyos. At may isa pa po ako natatandaan, yung isang captain ng sundalo na nagkaroon ng sakit din yung isang anak niya. Pero dahil sa sinabi niya na hindi niyo na po kailangang pumunta sa bahay namin, Panginoon, sabi niya doon, sabihin niyo lang po, gagaling na yung anak ko. Kaya, just only say the word and I shall be healed. Yun lang lagi nating sabihin. Sabihin mo lang, Panginoon, gagaling ako. Sabihin mo lang, Panginoon, lalakas ako. That is faith. Yung faith lang na maglalakad ka or papasok ako kasi mananalangin ako na magkakaroon ako ng pamasahe bukas. Kahit alam kong wala laman-laman yung bulsa ko o wala na, ubos na yung aking hawak. Nananampalataya ako na bukas mayroon kaming kakainin kasi kung yung mga ibon nga hindi pinabayaan ng Diyos, tayo pa kaya mga tao. Kaya ito pong paksa natin ngayong October talaga pong on time. On time para sa ating mga anak ng Diyos. Na alam ko, hindi lang ako. Lahat tayo dumarating na nangihina. Ito pong mensahe na gustong sabihin sa atin ng Diyos na, anak, kaya mo yan. Anak, magpalakas ka. Dahil ito ang nais ko sabihin sa iyo. Maniwala ka. Maniwala ka lang. Manampalataya ka lang. Ito po yung paksa natin kung saan sa bawat linga, bawat galaw natin, dapat hawak natin Kahit saan ka magpunta, dapat hawak natin. Kasi ang hirap na po ng mundo ngayon. Napakahirap na po ng buhay ng mga tao sa Cebu, yung lindol, yung bagyo. Pero dahil mabuti ang Diyos sa atin, talagang pinoteksyonan niya ang bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, para sa akin, at nais ko rin pong ibahagi sa inyo, ang pananampalataya natin, patuloy na lalakas. Patuloy tayong titibay sa pananampalataya. Katulad nga na sinabi sa banal na aklat, by hearing. Hearing, pakikinig ng salita ng Diyos. At dahil sa pakikinig na yun po, nandun na kaloob nun, nasa loob na yun ng pagbabasa, pananalangin, panghingi ng tawad. Ganun po mga kapatid. Nais ko pong ibigay yung conclusion ko sa oras na ito, sa araw na ito. Na kung saan, dahil sa patuloy na pananampalataya natin, patuloy na pagpapalakas natin ng ating pananampalataya, dahil hindi natin hahayaang
ang ating faith lose. We don't want that this shakable word will lose our faith, will lose our hope. Because God is with us forever. Kailangan lang natin exercising your faith by stand and still. Turn your eyes on God, overcoming your fear by faith. Yun po mga kapatid. Itong mundo, talagang aanhin tayo nito, liligaligin tayo eh. Pero hindi tayo papayag na matinag, diba? Kung yung mga unang tao nga eh, mga sinaunang bayan na tao, mga yung bayan ng Diyos, maraming lumigalig sa kanila. Pero meron pa rin naging matatag hanggang sa dulo. Meron pa rin pinatunayan nila na yung pananampalataya nila ang gumawa, ang nag-umpisa, ang nagbigay. Kilala nila. Alam nila kung paano ito dadagdagan para patuloy na lumakas, lumawak itong pananampalatayang to. Marami pong salamat mga kapatid sa panahon at oras na kung saan sinamahan niyo po ako sa mga ganitong pagbabahagi ko na ginamit ang inyong lingkod dito sa mensaheng ito para sa inyo. Maraming salamat po sa oras nyo at samahan nyo rin po ako sa ating pangwakas na dalangin. Ama naming Jesus, maraming salamat po sa matagumpay na araw na ito, kung saan isa na naman pong mensahe ninyo ang aming natuklasan at aming napag-aralan at patuloy na gagamitin upang magsilbing kalakasan, katatagan namin, Panginoon. Na sa gabay nyo, Ama, hindi nyo hahayaang kami matinag ng mundong ito na ginagalawan namin. Na hindi nyo kami pababayaan ni iwan man, na patuloy nyo kaming palalakasan at itong pananampalataya ang magiging sandata namin sa lahat ng oras. Sa tulong nyo, aming Diyos na buhay. Maraming salamat po, kayo po ang may taas sa lahat ng oras sa araw na ito. Dalangin ko ang lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin mula sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. Ganun din po sa linggo po, alas 9 ng umaga, ang ating Sunday service at sa susunod na Friday devotion, 7 o'clock p.m. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa araw nito. Bye-bye!